Manatili pong nakatayo ang bawat isa at ipikit po natin ating mga mata at ituon po natin ang ating mga puso at isip sa ating banal na Panginoon Jesus. Let us pray. Heavenly Father, maraming pong salamat, Ama, sa umagang ito. At kami, ang bawat isa po ay ginising mo sa umagang ito, Lord Jesus. Lord, salamat po sa kalakasan ng bawat isa. At we thank you, Lord, naririto po kami, Panginoon, upang kami ay magpuri at magpasalamat sa buong isang linggong binigay mo po sa amin. Father God, tunay nga po, Panginoon, lagi mo pong pinaparana sa amin ang iyong pag-ibig. Lord, kung kaya't labis-labis po kaming nagpapasalamat sa mga bagay na aming na-receive sa buong linggong ito. Lord, we pray, Lord God, sa mga oras na ito, ang mga wala pa po, Lord God, sa bahay-sambang ito, Lord, naway makarating na po sila, Lord God, at magmadali na po, Panginoon, sa pagpunta nang sa ganun po maranasan nila ang iyong banal na Holy Spirit, Panginoon, sa umagang ito. At Lord, we pray also, Lord God, sa mga oras na ito, ang mga nanonood sa online, ang mga karamdaman, Panginoon, Lord, ikaw po, Panginoon, amin dakilang manggagamot. Kung kaya, Panginoon, humihingi po kami, Lord God, ng kagalingan para sa bawat isang may karamdaman, Panginoon. You are holy God. Kung kaya, Panginoon, kami ay narito upang buong lakas kami magpuri at magpasalamat sa araw na ito, Panginoon. Maraming pong salamat. Ganon din po, Panginoon, sa mga gagamitin mo sa mga oras na ito. Lord, pangunahan mo po ang bawat isa at naway ang liwanag mo ang siyang makita sa bawat isa sa mga oras na ito. Kung kaya, Lord, ang lahat po, Panginoon, ng pagpupuri at pasalamat ay sa iyo lamang po, Ama. Binabalik po namin in the name of Jesus. Amen. Amen! Pwede po ba natin palakpakan ng malakas ng ating Panginoon na buhay? Amen! Kung buhay ang ating Panginoon, dapat buhay din yung palakpak natin, mga kapatid! Amen! And amen! And amen! Nagagalang ang Panginoon dahil nandito ang kanyang mga anak. Amen! At patuloy tayo magpupuri sa ating Panginoon na buhay. Amen! 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 Sabi nga kanila, buong lakas tayo magpupuri sa Panginoon. Tayo bang ibigay ang buong lakas mo sa pagpupuri sa ating Panginoon? Amen! And amen! Malaya, malayang, malayang, malayang. Malaya, malayang, malayang, malayang. Malaya, malayang, malayang, malayang. Malaya, malayang, malayang, malayang. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, maranasan ang kanyang hinala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan ang kalungkutan, tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang, malayang, malayang. Malaya, malayang, malayang, malayang. Malaya, malayang, malayang, malayang. Malaya, malayang, malayang, malayang. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, karanasan ang kanyang hinala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan ang kalungkutan, tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya sa bigat, malaya sa mayaw, malaya lumabas, malaya lumabas. Malaya sa bigat, malaya sa mayaw, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya! Malaya, malayang, malayang.
kalungkutan, linawin na naubusan, kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Sabay-sabay! Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang lumban, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumigaw, kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Sabay! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na May kaganap ka. Sumigaw. sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Pagkas na papuri sa Kanya'y bigay. Let's go mga kapatid. Purihin natin ang Diyos na buhay. Lumating siya, sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may wakas na papuri, wakas na papuri sa Kanya'y bigay. Purihin siya. Awitan siya, warating siya. Sabay-sabay natin sila! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw. Hallelujah! We give you all the highest praise, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Manatili tayo sa presensya ng ating banal na Panginoon sa mga oras na ito. And before we sing our next song, alalahanin natin ang sinabi ng Lord sa kanyang banal na salita. Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17, at sabi doon, now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? Tulad ng inawit natin kanina, tayo ay malaya. Nung panahon, nung oras na tinagap natin ang banal na Espiritu ng Panginoon, tayo ay naging malaya. Tunay na kalayaan ng ating natanggap. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Maybe right now, pagpunta nyo dito sa church, para kayong broken vessels. Tayo ay sira. Tayo ay wasak. We are carrying mistakes, pagkakamali. We're carrying shame. We're carrying loneliness. Malungkot tayo. Dinadala tayong sakit sa puso, physical man yan, emotional, spiritual, or problema sa buhay. Ba't ang kagandahan sa ating Panginoon ay hindi na inaantay na maging buo tayo bago tayo lumapit sa Kanya. Yayakapin tayo ng Panginoon sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating kabasagan, sa kabila ng ating pagkakamali. Ang Panginoon ay handang yakapin tayo. Amen? He meets us wherever we are. And we should come to Him as we are. So nasabi kanina, the Spirit of the Lord brings freedom. Even in the middle of brokenness. Amen?
So the time that we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior, tayo ay malaya na. Amen? Sabihin mo sa sarili mo ngayon, malaya na ako. So this next song na ating awitin ngayon reminds us that even broken vessels, kahit tayo'y basag, kahit tayo'y may pagkakamali, kahit tayo hindi perpekto, kaya tayong punuin ng Panginoon. Amen? Because our God is the living water na kayang punuin ang bawat pagkukulang sa ating puso. And let us be reminded how amazing our Lord is and His grace. Siyang nagligtas sa atin. So as we sing this song, let's meditate our lives. Isipin natin kung gaano naging kabuti ang Panginoon sa buhay natin. So if you wanna raise your hands, kung gusto mo itaas yung kamay mo sa Panginoon, itaas mo yan. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. If that's how you wanna show your love sa ating Panginoon. Kung gusto mo lumuhod, lumuhod ka. Huwag natin isipin, pansinin yung katabi natin, because this time, this worship, it's just between you and the Lord. Hallelujah. Let's come and worship the Lord Jesus Christ. Amen. Broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Take this song, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. See the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to you take a weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord. I'll be your vessel. I'll be your vessel. From when to sing your love in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Sing Amazing Grace, hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now.
Raising up the broken to life. As we continue singing this song, let us declare that every chains of problems, chains of sickness and diseases right now will be broken in Jesus' name. And we will declare that we are free in Jesus' name right now. Free from all depression, anxiety, problems sa work, sa school, sa bahay. Every broken relationships will be fixed in Jesus' name right now, right here. Lord, let your Holy Spirit come in this place, Panginoon, and saturate all your people, Panginoon, right now, Lord. We declare we are free in Jesus' name because of your Holy Spirit that is holy and powerful, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Every chains, Panginoon, will be broken. We declare that we are free, Panginoon, and we can now sing freely to you, Lord. We are free to declare that you are the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We continue to sing. Come on, let's raise up our hands. As an act of surrender sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Let's lift up our voices. Sing Amazing Grace, we declare. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can
say enough. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to give you praise, we give you glory right now, Jesus. For you deserve all of the praise, Panginoon. For your amazing grace, Jesus. Thank you for the Holy Spirit, Panginoon. That right now we can declare that we are free in Jesus' name. We are free, Lord God, from sin, from all worries, Lord God. Every problem sa bahay, Panginoon, sa school, sa work. We declare, Lord, that we are free in Jesus' name, Panginoon. We will continue to worship you, Lord Jesus, with all our hearts, with all our strength, and with all our might, Panginoon. Patuloy namin itataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Because of your amazing grace, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng aming kabasagan, Panginoon, kami patuloy mong niyakap, Panginoon, at pinuno ng iyong pagmamahal, Panginoon, ng iyong kagandahang loob, ng iyong awa, Lord God. Right now, we are free in Jesus' name. Malaya kaming makapagpupuri sa iyo, Panginoon, ng may galak sa aming mga puso. Malaya kami itaas na sa iyo lahat, Panginoon, ng aming iniisip, ang aming mga dinaramdam, Panginoon. Pagkat ikaw ay Diyos na tapat at mabuti, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. We continue to worship you in spirit and in truth. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Para po sa ating scripture reading, buksan po natin ang ating mga Holy Bible sa John 3, verse 1 to 17. Okay po. First John, chapter 3, verse 1 to 17 po. Dito po tayo sa John chapter 3, verse 1 po muna. May isang iginagalang na pinuno ng mga Hudyo. Siya ay si Nicodemo. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseyo. Number 2, isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo'y isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ng Diyos. 3 po, sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. 4, paanong maipanganganak pang muli ang isang taong matanda na makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang tanong ni Nicodemo? Sagot naman ni Jesus, pakatandaan mo, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ito makakapasok sa karya ng Diyos. 6 po, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay Espiritu. 7 po, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. 8 po, umihip ang hangin kung saan nito nais at
Naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. 9 po. Pwede po bang mangyari iyon? Tanong ni Nicodemo. Number 10, sumagot si Jesus, Guro ka pa naman sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito. 11, pagkatandaan mo ang sinabi namin ay nalalaman namin at ang pinapatutuhanan namin ay nasaksihan namin, subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patutuo. Kung hindi nyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang Ama ng tao. At kung paanong itinataas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Purihin ang pagkabasa ng banal na salita. Building fund offering po, ikukulik po ni Sister Linda Sellers po. Ayan po, dumako na po tayo sa testimony. Sino po mauuna? O, ayan. Ayan na. Isa-isa lang. Ayan, pila na. Pero po magpapa-shoutout muna po kay sa kaibigan ko po. Shoutout po sa kaibigan ko po si Salmon Siringan. Nagpapasalamat po kay Lord kasi yung nalit po ako, sinabi niya lang po, kahit nalit po, pasok pa din po sa simbahan. Amen. Praise God. Sino pa po? Gusto ko po mag-thank you kay God kasi po since Monday hanggang pong Sunday, ginising niya po ako. Then ngayon pong Sunday, ginising niya po ako para po i-worship po siya. Amen. Meron pa? Papasalamat po ako sa Panginoon dahil kumpleto po kami. Tapos maayos na po suot mo namin lahat po kami nakapolo magkatropa. Ayan po. Praise God. O sino pa po? Wala na po ba?
O kung wala na po, dumako na po tayo sa Message of Life. Nihatid po nating Pastor Joey Flores po. Magandang umaga po sa lahat. Kamusta po ang ating spirito? God bless. Okay. Dumako na po tayo sa ating teksto sa umagang ito. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaligtasan, spiritual. Tayo manalangin, Amang Banal, samahan mo kami ng iyong mga banal mong salita. Ito nawa, Panginoon, ay maging daan namin papalapit sa iyo upang kami makalakad na ikaw ang Diyos ang umaakay sa amin papunta sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan, kasiglahan, Panginoon, ng kagalakan, ng pag-ibig na kung saan ang lahat ng aming ginagawa, ikaw ang may gawa sa amin lahat. Salamat, Panginoon, sa mayaman na pag-ibig mo sa bawat pamilya, sa bawat bata, sa bawat isa na narito. Patuloy mo, Diyos, kayo ang lagi sa kanila ang nagtatagumpay. In Jesus' name, Amen. Okay, dumako tayo sa problem. Basahin po natin ang problema. Number 1. Limitado ang kaisipan ng tao, nauunawaan ng mga bagay na espiritual. Dito sa mga binabanggit dito, sabi sa John 3:10, sumagot si Jesus, isa ka pa naman din tanyag natin kapagturo ng Israel, pero hindi mo alam ito. Ano ang minimensahe sa atin ng ating Diyos sa bawat isa? Kung tayong lahat ay nakakaunawa, nakabasa, tumanggap sa Panginoon ng kanyang banal na espiritu nung siya ating tanggapin, nung tayo naging born again. Dito, meron tayong kaugnayan dito. Sabi dito, isa kang tanyag na tagapagturo, pero hindi mo alam ito. Ano-ano ang sinasabi sa problema? Limitado ang kaisipan ng tao. Ba't nga ba naging limit ng mga isip ng tao? At bakit kailangan maunawaan ng mga bagay na espiritual? Gaya ng sinasabi na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Gayon din, itong tinuturo sa atin ng ating Panginoon, na kung saan nagiging limit ang ating paglilingkod, pamamaraan ng ating pagkilala, pamamaraan kung paano tayo tatawag sa Kanya, o meron itong kanyang panahon. Bakit nga ba may limitado ang ating kaisipan? Ano nga ba ang purpose ng Lord sa atin? Ano nga ba yung mga dapat nating gawin para maging maunlad tayo kagaya ng isang puno na nakataning malapit sa ilog? Kung paano ang punong kahoy, pag malapit sa puno, ang kanyang ugat dumadali doon sa ilog. Nagiging malago tuloy at masanga ang kanyang puno hanggang sa lumaki siya. Anong kaugnayan sa atin ito, mga kapatid? Ito yung buhay na kung saan yung tinatawag natin na ano ang purpose ng Lord sa atin? Ano yung purpose niya sa buhay mo at sa buhay mo sa Panginoon? Bakit kailangan dumaan tayo sa mga limitadong kaisipan na dapat natin maunawaan ng mga bagay na espiritual? Ito yung kaugnayan natin na kung saan ang bawat tao na isinilang, kinakailangan uling isilang sa laman, sa tubig, sa dugo, at sa espiritu. Ito ho ba'y magkakapareho? Ito po ay magkakaiba. Kaya nga po, meron tayong tatlong bahagi ng ating katawan. Meron tayong katawang panlupa,
mayroon ang katawang espiritu, at mayroon ang katawang panlangit. Dito na makikita, ano ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon? At ano ang nais niya sa bawat isa sa atin? Ikaw ba may purpose sa iyong paglilingkod sa Kanya? At ano naman ang purpose mo kay Lord? Problem number 2. Basahin po natin. Ang pinanganak sa physical ay hindi sapat upang magkaroon tayo ng panganakan. Ito ang makikita, isinilang ka lang ba para kumain? Isinilang ka ba para magtrabaho? Yung bang purpose natin sa buhay? Yung pagkasilang sa iyo, lumaki ka, naging malago ka, naging mayamang ka. E paano naman si Lord na nag-iingat sa iyo, na nakakita lahat ng ginagawa mo, lahat ng sinasabi mo? Paano naman siya? Ikaw ba isinilang lang na walang purpose sa buhay? Isinilang ka lang ba para mamuhay lang sa iyong sarili lang, na pang sarili lang kapakanan? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Sabi ito, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyong totoo, hindi mapapabilang sa karya ng Diyos ang walang kaugnayan sa Kanya. Ipinanganak sa physical at hindi sapat upang magkaroon ng kapanganakang espiritual. Bakit nga ba kailangan nating ipanganak na muli? Dahil ito nagdadala sa atin sa mga kasalanan. Kahit tayo ay mga born again Christian na, nakakasala pa rin tayo. Amen? Dahil dito, ang tinuturo sa atin ng banal na espiritu ay lumakad tayo sa kapangyarihan ng banal na espiritu na sumasa atin. Kayo ba pag nag-pray, ramdam niyo ba yung banal na espiritu sa inyong prayer? O pag nagdi-devotion kayo? Meron ba nakakaranas na mangilabot ka? O yung bigla kang magkakaroon ng nanginig ang buong katawan mo ng sandali lang na parang kang nakurente? Meron ba nangyari sa inyong ganyan? May nangyari sa inyo? Ibig sabihin, habang tayo nalalangin o tumatawag sa Kanya, ibig sabihin, nadinig ng Panginoon yung iyong panalangin. Kapag lagi tayong binibigkas ang pangalang Heso Kristo, tulungan mo ako. Hindi ko kakayanin ito. Ang tao na pinanganak sa physical, hindi sapat sa paningin ng Diyos. Kapag puro physical ang ating paiiralin sa ating pananampalataya, hindi ka papapasukin ng Diyos sa kaharian niya pagdating mo ng huli mong buhay. Kung bakit ang sinasabi, kailangan tayong ipanganak na muli upang ating maranasan kung ano ang dinadanas ni Kristo sa panahon nung siya ay ipinapako sa krus. Kaya nagkakaroon tayo ng buwanan na tayo nakakatipon-tipon, salo-salo doon sa banal na hapunan. Nagpapaalala din siya sa banal na hapunan, dapat nating tandaan na ang ating Panginoong Hesukristo ay laging nakatingin sa atin. Pero tandaan mo rin, lagi rin nakatingin sa iyo si Satan. Para saan? Para ikaw ay agawin. Anong ating kailangan gawin? Principle number 1. Basahin po natin. Paano ka ba makakapasok dito? Ito yung mga
Ito yung mga ilang bahagi na sinasabi. Basahin pa natin yan, John 3, verse 5. Yan. Itong principle number 1, kapanakan ng spiritual, kailangan sa pagpasok sa kaharian ng langit. Paano makakapasok nga ba tayong lahat? Tanong ng Diyos sa atin, sa bawat isa, sigurado ka ba makakapasok ka sa langit? Ba't isa lang aking kausap? Isa lang ba aking kausap dito? Sa mga tao na nag-aalangan pa, marahil may mga taong tumitigil sa pagsamba o tumitigil na rin sa paglilingkod sa Diyos. Ito yung kanyang damdamin. Damdamin na kung saan ay pumapasok sa kanya si S. Na kung saan ang bawat mananambahan, si S ang pumapasok sa kanya. Kaya sabi ito, paano ka magiging bagong muli? Ang isang bata pang bagong silang, kapag tinaisilang na, pwede nang lumaki mag-isa? Di ba? Ganyan din ang gusto ng Diyos sa atin. Kapag tayo pinanganak ng muli, dapat tayong kumain ng espiritual na pagkain. Hindi pinanganak ka na dahil na bago na ang buhay mo, dahil bago na bago ang lahat sa syakat bahay mo, ibig sabihin ay okay ka na. Hindi sa lahat ng pagkakataon o panahon magiging maganda ang takbo ng buhay mo. Yung kapananakan muli ng espiritual, ito ba'y gaano kahalaga sa mga tao mananampalataya? Gaano ito kahalaga sa bawat isa sa inyo? Sabi rito, ikaw ba ang dahilan ng kanyang pagtitiwala sa Diyos? Ikaw ba ang dahilan ng kanyang paglago sa pagsunod mo sa presensya ng Panginoon? Or ikaw ang dahilan ng kanyang pagiging backslide? Itong mga dahilan nito, hanggat merong isang mananampalataya na ganito, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Habang ikaw nananatili sa ganyan, mananatili ka bang ganyan? Ang buhay espiritual na tinutukoy dito sa atin, yung ating puso. Puso mapag-ibigin, puso mapagmahal, puso mapagtiwala. Pero, kapag puso may tuso, magagalitin, mainggitin, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Ayaw ng Panginoon na may makakapasok na hindi sumusunod sa Kanya. Kaya itong principle number 1, kapananakan espiritual, kailangan nating gawin. At ito ay mahalaga sa ating Diyos, amang nakakadinig ng lahat ng ating sinasabi. Sabi nga rito, sigurado ka ba sa kalagayan ng iyong kaluluwa? Sigurado ka ba sa kalagayan ng kaluluwa habang nandito ka sa iglesia? Amen? Purihin ka, O Diyos. Lahat na mayroong sigurado, malawak nawa ang ating kalaman tungkol sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. Dahil pagdating natin doon, ayon din naman sa mga pastor na aking nakabahagian dito, kapag tayo doon sa halangit na, wala tayong gagawin kundi magpuri sa Diyos. Yan tanong, ilang awit bang alam mo? Ilang verse ba ang alam mo na kaya mong i-memorize na hindi binabasa ang Biblia? Amen? Itong ating
na katawan na ito ang humaharap eh. Humaharap kung kanginang-kanginong tao. Itong magandang pagmumukha nyo na yan. Yung magandang kutis natin ito. Ito ay yung humaharap sa pangit at maganda. Pero huwag kang makipangit sa pangit. Makiayaw ka sa maganda. Dahil ang ating Panginoong Diyos, ang tinutuloy niya sa atin ay puro kagandahan. Kagandahan ng panalita, kagandahan ng asal, kagandahan ng paggawa, at kagandahan ng iyong pagsunod. Principle number 2. Basahin po natin sabay-sabay. Bagay na espiritual, maunawaan lamang sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ito ba ang banal na espiritu, tanggap ba natin ito sa buhay natin? Ito ba ating nararamdaman? O isang beses lang na nararamdaman? Sa mga bagay na bigay sa atin ng espiritual, na espiritong banal, dapat po ito araw-araw naranasan, hindi isang beses lang. Kapag po tayo araw-araw natin nararamdaman ang banal na espiritu sa buhay natin, ibig sabihin, ikaw at ang Panginoon, close. Pero kung ito minsan lang nagagawin mo at yung mararamdaman, parang hindi maganda ang iyong relationship. Hindi ho ba? Kung pareho sa tao, kapag ay yung boyfriend o girlfriend o asawa, kung mag-usap kayo sa isang buwan, isang beses lang, sa tingin mo, may pagmamahal ka nakikita o wala? O nakikita sa kanya, allowance lang. Ito, allowance ko sa'yo. Isang buwan. Tapos, isang beses mag-uusap. Sa tingin mo, yung dalawa close. Ganyan din ang nakikita sa atin ng Panginoon. Sa bawat nagsasama sa iisang bubong, dapat connect sila sa lahat ng uri ng dalahin sa buhay. Sa lahat ng uri na masaya at mabuti, dapat sila'y connect. Bakit? Kapag sila'y hindi nag-connect, tandaan nyo to, may isa na palang halos gumuho na ang mundo na hindi pa alam doon sa loob ng unity. Kaya ito, bagay na espiritual na dapat nating maunawaan na gustong mamagitan sa ating ng banal na espiritu. Sa pamamagitan din ng ating laging pagdulog sa Kanya. Sa pamamagitan din ng ating laging pagtawag sa Kanya na sama-sama ang isang buong sambahayan. Hindi araw lang ng linggo. Kaya ang tawag doon, ano tawag doon? Nagkakaroon ng unity of love sa bawat isa. Na mayroong pagmamalasakit ang bawat isa. Mahalaga sa isa't isa ang pagmamahal mo at pagpapalaga mo sa pamilya. Huwag mong saluhin. Hindi porke ikaw ang bumubuhay sa Kanya, sa kanilang lahat, wala ka ng communication. Ang ating kuryente, kapag iisang wire lang yan, gagana ba ang ating mga electricity? Di ba hindi? Kaya nga dalawang wire yan, di ba? Pag dalawa yung wire nakakabit niya sa aircon, gagana ang aircon. Pag iisa lang yung nakakabit, hindi ho gagana. Tama po ba? Ganyan din ang gusto ng Diyos. Mag-connect tayo sa Kanya. Maging solid tayo sa pamilya na nagkakaroon tayo ng usapang espiritual. Hindi yung mga bagay na ating nag-uusapan, yung makamundot, makalupa. Kaya tayo ginawang born again ng Panginoon. Kaya tayo may tinanggap ba ng Espiritu dahil doon. Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, naunawa na ka ni Lord. Alam naman niya yung aking dalahin. Alam naman niya yung problema ko. Alam naman yung buhay ko. Kapag po ganito ang ating panaiiral, binabaliwala natin yung banal na salita at banal na Espiritu na dapat sana naranasan mo araw-araw. Doon nagkakaroon tayo ng malaking komunikasyon sa Diyos. Pero kapag ikaw isang buwan, isang beses lang, nababasahin mo itong banal na salita niya, sa tingin mo, close kayo ng Lord?
Kahit sa inyong mga asawa at anak, kapag isang buwan lang kayo nag-uusap, sa tingin mo, close kayo? Naalala ko nga tuloy ang asawa ko tuloy. Nung kami ay naglalakad, halos taon nalalakad-lakad patungo sa bayan. Mula rito hanggang sa Sedmo, nilalakad namin dati yan. Ang sagot sa amin mga tricycle driver, sumakay naman kayo, aba, di na kami kamita sa inyo. Ginanong kami. Kung makatawag sa amin, sige na, dali. Sabi ng asawa ko, bakit? Close pa tayo? Ganyan ang anong Lord sa atin. Kapag tayo close sa isa't isa, kilalang kilala mo ang uri ng pagkatao ng meron siya. Amen? Kung ang Diyos, laging ganun ating ginagawa, kilalang kilala ka ng Panginoon. Sa bawat panalangin mo, sa bawat pagtawag mo sa Kanya, tandaan mo ito. Ramdam ng Panginoon yung ginagawa mong pagmamahal sa Kanya. At ikaw din naman, mararamdaman mo rin siya kung paano siya kumikilos sa buhay mo, ng asawa mo, ng anak mo, maging sa iyong manugang at biyanan. Basahin natin ang John 3:8. Iyan ang dahilan kung bakit ang buhay ng tao kung saan itaboy ng hangin ng kanyang sarili. Na kung saan, minsan tayo pa nagmamalaki. Tayo pa ang nag-iisip na, kung dinamday sa akin, hindi ka magiging ganyan. Ang ihip ng hangin sa isip niya, ganyan ang takbo. Pero ang isang relationship sa Lord, kung kayo'y madalas tumawag, manalangin, mag-devotion, hindi mo sasabihin dapat ito sa Kanya. Makitaan ka na nagniningning sa puso mo ang pagiging Kristiyano mo, yung pagiging alagad mo, yung pagiging anak mo, yung pagiging tagasunod mo sa Kanya. Oo, ang tao ay malakas ngayon. Mayroon bang taong sasabi niya, hawak niya ang buhay niya? Yan ang pinadama ng ating Panginoon at pinapaalala niya sa atin lahat na tayong lahat, yung hangin kung saan umiihip, ganun din ang isip ng tao na malayo ang koneksyon sa Panginoon. Principle number 3. Basahin natin line. Pananampalataya sa anak ng Diyos. Ito pong pananampalataya ito. Kapag tayo mayroong pananampalataya kay Kristo, ito'y nagbibigay sa atin ng blessing na kung saan ang direksyon ng ating pag-iisip at ating puso. Yung pananampalataya, susi o daan ng koneksyon natin sa ating magandang takbo ng buhay ng isang pamilya. Ang pamilya, ang unang-unang kinasihan ng Diyos, na kung saan ang ama ang siya nangunguna papunta sa iglesia. Dahil yung ama, tinatawag na haligi ng tahanan, dapat siya nangunguna patungkol sa mga bagay na espiritual. Pananampalataya sa anak ng Diyos, maligtas kayong lahat ng nagtitiwala at sumasampalataya sa Kanya. Ibig sabihin, kapag tayo ang isang pamilya nangunguna sa presensya ng Panginoon, ibig sabihin, kinasisiyahan ng Panginoon ang pamilyang iyon. Doon nakikita, maging sa asawa at anak, ang kalang salita't gawa, nagiging malinis at gumuguhit sa lahat na nakakita. Anong guhit yun? Guhit ng kalinisan ng panalita't gawa. Na pwede mong sabihin, ang pamilyang iyan, masasabi kong banal. Bakit? Kahit anong gawin kong paninira, pag-aaway, nananatili pa rin siyang kalmado habang siya'y ginagalit ko. Sabi nga nito,
blessing, the correction, dalawang mukha ng pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. Hindi niya binabago ang mukha ng Panginoon na sumasa kanya. Ibig sabihin, yung mukha ng kaaway, hindi na niya binabalikan o pinapansin o tinatambayan. Yung mukha ng Panginoon ang siyang lagi nakikita na nagniningning sa kanyang damdamin upang makita niya ng marami yung pagmamahal na ginagawa ng Diyos sa kanilang buong sambahayan. Ayon sa John 3, basahin po natin. Yan ang dahilan na kung saan ang bawat hindi sumasampalataya, walang kaligtasan. Kaya minsan dumadaan tayo sa sakit. Anong sakit ito? Sakit sa bulsa, sakit ng damdamin, sakit ng kalooban, sakit sa puso. Ano ang pinakamatinding sakit sa tingin niya? Hello? Sakit ng ano? Sakit ng pag-uugali natin na kung minsan sarili mo ang dapat mong tanongin sa bagay na yan. Amen? Kaya kung minsan may sakit tayo na ayaw gumaling. Bakit? Ayaw mo mapapansin kay Lord. Ayaw mong sabihin sa Kanya ang mga bagay na nahihiya kang sabihin sa Kanya. Kaya minsan yung sakit-sakit na yan eh. Baka maging ano yan, maging cancer yan, kayo din. Bago maging sakit yan na leukemia, lalo mahirap gamutin yan. Yung sakit na spiritual kaya, kayang gamutin ni Lord? Yung sakit natin ito, na kung saan kaya nga may mga sakit ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, tandaan natin ito, kapatid. Ang mga sakit na binibigay sa atin ng Panginoon, bilang babala sa atin yan. Anak, nakakasakit ka ng damdamin ng iba. Sinusugatan mo ang pagtitiwala sa akin dahil sa gawa mo. Gusto lang kitang itama. Gusto lang kitang ituwid. Kung ang salitang ito ay masakit sa iyo, kung ipababago mo naman ng iyong pag-uugal, pag-iisip, gagawin ko para sa iyo. Mabago lamang kita. Alam nyo kasi, ang pagtutuwid sa kapwa, sa salitang masakit, kung ipababago naman niya, bakit ba hindi kayang gawin? Ito ang isang dahilan din na hindi ka nagiging malalim sa pananampalataya mo at paglilingkod. Ito ang naghihilan na kung saan sa bawat pagsamba, hindi mo pinahalagahan. Sa bawat paglilingkod, hindi mo rin itong pagmamahal ang iuukol mo. Kung hindi, bayaan mo sila doon. Kaya nila na yun. Kaya tandaan nyo lagi ito. Lahat ng ating pananambahan, lahat ng ating ginagawa, nakarecord po yan sa ating amang nasa langit na siyang nakakita ng lahat ng ating ginagawang paglilingkod. Next, kuya, yung pakita mo nga yung ahas. Sa tingin nyo, ano yung sabihin ng ahas nito? May ideya kayo? Yung ahas na yan, nilagay ni Moises doon sa ilang na kung saan ang lahat na may sakit noon ayaw gumaling. Lahat ang uri ng sakit o karamdaman dahil gawa ng ahas na yan, hindi gumagaling. Bakit? Dahil wala silang pananampalataya sa Diyos. Ayaw lang paniwalaan ang banal na espiritu. Kaya, espiritual, dapat natin pahalagahan. Espiritual na bagay na binibigay sa atin ng Panginoon ng libre, ayaw natin tangkilikin. Kaya yung sakit o karamdaman na yan, hindi titigil yan hanggat hindi tayo nagtatapat sa Kanya ng totoo sa buhay mo. Next, promise? Walang kahatulan sa mga sumasampalataya. Hindi ho ba kapag tayo sumasampalataya, walang kahatulan?
nababawasan ng ating mga kasalanan gagawin mo. Bakit? Ibinigay mo kay Lord eh. Isurrender mo lahat eh. Kaya sabi ko rin na mga sakit-sakit na yan, o naman uri ng sakit o karamdaman yan, sa isip, sa puso natin, bigay mo sa Panginoon. Kaya yung pangako niya, tutuparin niya sa iyo. Lahat ng pangako nasa Biblia. Ilang promise sa Biblia ang alam niyo ang meron? 8,000 plus. Mula sa luma hanggang sa bagong. Yan po ang kanyang promise. Ni isa man. Lahat nagkaroon ng katagumpayan ng Panginoon. Ang tao nga lang ang sinungaling. Kahit meron siya pagpapala, wala eh. Kahit meron, wala pa rin. Binigyan ng Panginoon, wala pa rin sabihin niya. So, lagi ka maging wala. Dahil tinatawag mo yung si wala, lagi kang wala. Ganun po yun. Di ba yung mga asot pusa may pangalan? Pag tinawag, lalapit sa'yo. Pag tinawag mo yung wala, lagi kang wala. Ang hirap eh. Lagi kang mahirap. Kaya laging pagtawag mo sa mga ganyang bagay na may pangalan, may espiritu po yan na lumalapit sa inyo. May espiritu yan. Pero hindi galing sa Diyos. Kaya bawat pagtawag mo, wala kasi akong buhay ngayon, wala akong pera ngayon eh. Tinatawag mo eh. Kaya lumalapit sa'yo. Paano matanggap yung walang kahatulan sa mga sumasampalataya? Kung ikaw mismo ay hindi sumasampalataya sa Diyos na yung sinapunupuri, sinasamba. Sumasamba ka pero wag kang pananampalataya. Hindi ka kompleto niyan. Amen? Sa lahat ng ito, mga kapatid, iisa ang gusto ng Panginoon sa atin, yung tayong lahat makatabi niya doon sa kanang trono na kasama ang Ama. Yung hari na ating katabi, nandito ang hari, nandito tayong lahat, katabi niya. Iyan ang gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. Yung tayo lahat ay makasama na katabi ng hari. Na doon tayo na lahat naglilingkod sa Kanya, nagtitiwala. Lahat ng ating mali, sakit o karamdaman, dapat nating isurrender lahat ng ito. Yung pangako niya, tutupag rin niya. Ang dapat natin gawin, isuko lahat na makakabigat sa pasanin ng ating Panginoon Diyos na siya nakakita ng ating mga dalahin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Tumako po tayo sa tithes and offerings na ikukulik po ni Sister Eunice at Abril. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay sa iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Kawikaan 3:9-19. For your glory, Lord,
Panginoon Diyos, sa aming pagdidiwang sa umagang ito. Kasi habang nawa, Panginoon, ang bawat aming kaloob, handog sa iyong ubasan. Patuloy, Panginoon, gamitin mo ito sa kalalawak, Panginoon, ng aming gawain. At patuloy, Diyos, ibalik mo ito sa mga nag-abot sa iyo, nagbigay sa iyo. At patuloy mong pasaganahin, Panginoon, ang bawat bahagi ng kailang hinuhulog sa iyong ubasan. Upang ito, Amay, magamit, Panginoon, ng marami pang mga anak mo na kung saan humahayo sila upang ito'y ibahagi ang mabuting balita na kung saan lahat ng ito, Ama, naaayon po sa iyong kalooban. Pagyamanin mo, palakihin ang kailang mga kayamanan na binibigay mo sa bawat isa at patuloy ingatan mo ang bawat pamilya, nagbigay, naghandog sa iyong ubasan at patuloy i-bless ang naman trabaho o negosyo na merong sila. Kayo po ang magpala, kayo po ang magbalik, kayo po ang magbigay ng saganang pagpapatbiyaya mo sa bawat anak mo na sa inagtatapat. Maraming pong salamat sa umagang ito. Amin po binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa iyong kataas-taasan at kabanal-banalong pangalan. In Jesus' name, Amen. Tuloy po tayo sa ating gawain. Dumako tayo sa ating communion ceremony. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinikanuno, ang Panginoong Jesus ay dumampot at tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso. Iyon na sinabi ito, ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan, dumampot siya sa kopa. Sinabi, ang kopang ito, napitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ang Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ating isipin, gunitain, ang dinanas ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo habang siya ay nagdaranas ng kahirapan, ng paghatihan, ng sakit, ng mga palo sa Kanya. Kung ating iisipin ang ginawa ng Panginoon sa atin lahat upang tayo magkaroon ng buhay na kaluglugot sa Kanya, alalahanin natin ang ginawa Niya na sakripisyo na tinanggap Niya upang lahat ng ating meron tayo ngayon, matanggap natin ng buong buo sa ating buhay bilang mga tinawag Niya. Tanggapin natin ang Kanyang mga seremonyang ito bilang pag-alaala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panginoon Diyos, inaalalain ko po ang lahat ng kabataan. Patuloy mo silang hubugin ng iyong mga salita. Maranasan nila ang banal na Espiritu ng kapangyarihan mo, ng iyong pagmamalasakit, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig sa bawat bata ay mas lumawak pa sila ng iyong katuruan, ng iyong kautusan. Samahan mo sila, Ama, ng iyong pagtuturo ng kabutihan
sa landasin sila'y maakay papunta sa iyong karyan. Ito po ang aming declaration sa umagang ito ng lahat ng ito'y naaayon po sa iyong plano. At patuloy, Panginoon, kasiyahan mo po ang mga batang ito na laging nasa iyong iglesia, nananambahan, nagpupuri, nagpapasalamat. I-bless mo nga po, Panginoon, ang bawat pamilya ng mga batang ito, maging kanyang mga magulang, Panginoon. Dinideclare po namin silang lahat dadako sa iglesang ito. Lahat ng magulang ng mga batang ito pupunta sa iglesang ito. Ito po ang amin dinideclare. Lahat ng magulang ng mga batang ito, aakayin ng mga batang ito upang sila manambahan, makilala at maitaas ka sa buhay ng mga batang ito. Lord, dinadalhin po namin na pasaganahin mo rin po ang mga buhay ng mga batang ito. Maging ang buong kongregasyon na nasakop na iglesang ito. Patuloy, Panginoon, managana po sila ng pagpapalang ibinibigay mo sa bawat isa kanila. Dinadalain nyo namin ng lahat ng ito na patuloy pasaganahin, Ama. Ang lahat ng puso nagbibigay, nagtatapat sa iyo, ay patuloy po silang pasaganahin din na kanilang pagsunod sa iyong ubasan na ikaw ang kailang tinataas. Dinadalain po namin, Ama, na patuloy mo ang iglesia natin maging malawak pa. Magkaroon kami ng daughter church na kung saan mo itatayo, Ama. At maging dalawa na po ang aming worship sa loob ng isang linggo. Maging dalawa na po. Dahil pinapalawak mo, Panginoon, ang aming ubasan sa dakong ito. Gawin mo nga po ito, Ama, sa pamamagitan din ng mga anak mo na nagtitiwala sa iyong ubasan, sa iyong banal na presensya, sa iyong banal na dugo na nabubuhos sa umagang ito. Ito po ang aming declaration in Jesus' name. Amen. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Mga kapatid, itaas natin ang katawan ni Kristo bilang handog ng ating pasasalamat. Ito ang tinapay, ating pong kainin. Ang kanyang dugo, ating inumin. Panginoon, salamat po sa aming ginanap na iyong sakramento na kung saan alalahanin mo, Panginoon, na lahat ng uminon kumain sa iyong katawan at dugo ay patuloy mong basbasan ito, Ama, na masaganang pagpapala, kalakasan ng katawan, kasiglahan ng katawan, maging ang puso isip nila. Ay patuloy mong igawad, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala at biyaya sa lahat ng anak mo na kumain at minom ng iyong tinapay at dugo. In Jesus' name, Amen. Dito po, dito.
surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I'll make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Now make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Here is where I lay down every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay down every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground, shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my
to do whatever you want to. Here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Meron ho ba mga first timer? May mga baguhan ba? Okay. Next time lang. Sige, sige. Sige po, tayo manalangin. Nak ng pangalan mo? Sean. Soy-soy po. Mga kapatid, ating itaas ang ating mga kamay sa dalawang bata to. Napatuloy silang kasiyahan ng ating Panginoon. Panginoon Diyos, Ama, kasiyahan mo ang mga batang ito na patuloy kang kilalanin at patuloy kang makilala. At ikaw ang Diyos ang mag-guide sa dalawang batang ito na patuloy mo silang samahan sa kanilang paglaki, sa paglago nila, sa pagkilala sa iyo. Sama mo ni Ama na mayaman, pagpapalat, pagmamahal at pag-ibig mo ang kanilang pamilya, ang kanilang mga ama at ina nila. Buong sambahayan, Panginoon, amin po dinideclare na sila man aming makakasama sa iglesia ito at patuloy, Panginoon, na kayo ang kumikilos sa mga batang ito at ibuhos mo, Panginoon, ang banal na espiritu ng kapayapaan, kapanatagan sa puso ng bawat batang ito. Lord, dinadalain po namin na kayo ang Diyos ang mananatiling nagbibigay sa kanila ng mga bagay na nauugnay sa espiritual. Ngayon po, Panginoon, amin mo dinideclare ang mga batang ito na kayo ang kikilos, mamumuhay, maghahari, magtatagumpay sa buhay ng mga batang ito. Lord, abutin mo sila sa pamamagitan ng iyong salita. In mighty name, Jesus Christ. Amen. Tanggapin natin ang kanyang masaganang basbas at patuloy, Panginoon, kasiyahan mo ang iyong mga pamilya sa dakong ito at patuloy lumawak, Panginoon, ang kailang kapangyarihan na mumula sa iyong salita at ikaw, O Panginoon, magbigay sa mga batang ito. Kasiyahan nawa, Panginoon, ang kailang lingguhang pananambahan sa iglesyang ito ay mabuhos, Panginoon, ang masaganang pagpapalat biyaya mo sa bawat isa, sa bawat pamilya na ito, at patuloy ibuhos mo rin, Panginoon, ang banal espiritong banal na naglilinis po sa ayon ng lahat. Dinadalain po namin ang kanilang mga kabuhayan na meron sila ay patuloy mong pasaganahin, Ama, hanggang sa kanilang pag-uwi, dala nila ang masaganang pagpapala mo. Dinadalain po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang kanyang masaganang basbas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Banal na Espiritu. In Jesus' name. Amen. At Amen. God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. At bago po tayo mauwi, makinig po tayo muna ng ating mga church announcements. Tayo po ay magkakaroon ng council meeting after this service at pinapalalahanan po sa bawat isa
Sa darating na March 15, tayo po, ang ating pong Sunday service ay gaganapin sa Palmera Grace of God Church as we celebrate their anniversary. So hindi po tayo dito mag-church, kundi tayo po ay pupunta sa Palmera. More details isasend po natin sa ating GC for more information po. And here are our projects for the year of 2026. Magkakaroon pa tayo ng aircon replacement, church ceiling renovation, and then renovation for our tech booth. So magkakaroon pa tayo ng 500 pesos contribution per family once every other 2 months. So para po sa mga hindi pa nakapagbigay, makipag-ugnayan na lamang po sa ating chairman, Sister Sylvia, treasurer, Sister Sylvia Mahadas. At para naman po sa darating na last Sunday ng March, ang ating pong speaker ang inyong lingkod. April 26, Sister Linda Sellers. At May 31, Sister Lori Barameda. Sige po, next. Ating pong magiging tagapanguna sa susunod na linggo, March 8, ang ating pong kapatid na Sister Razel Erod. Sige, next. At mga mag-celebrate naman po kanilang mga birthdays ngayong first week ng March 2026. March 2, ating mga kapatid na si Brother Alex Barameda at ang ating kabataan na si Chauncey Shena. Wala po sila ngayon. At ang mga magsisiganap naman po sa susunod na linggo, March 8, 2026, sa ating Sunday service, ang ating pong speaker ay ating Pastor Roger Arcangel at ating pong tagapanguna ay Sister Razel Erod. At muli pa rin kalilimutan na dumalo sa ating mga church activities every Wednesdays, 5 p.m. ang ating online life group via messenger call. Ating midweek life group every Thursday, 3 p.m. dito po sa ating church. Saturday for our life group and practice. And Sunday worship every 9 a.m. And please don't forget to follow us on the social media accounts. You can follow us on Facebook, MGGC Facebook page, and Mabuhay Artel Facebook page. And para po sa ating color coding, ating pong color coding for today is black and white to be collected by Micah and Kobe. Sa darating po no March 22, 3 p.m. magkakaroon po tayo ng Faithful Fellowship para sa mga kabataan. So inimbitahan po ang bawat isa na dumalo at mag-invite ng kanilang mga kaibigan, kapatid, para po makiisa sa ating gawain sa ating Faithful Fellowship titled Come Home, where grace finds you, again on March 22, 3 p.m. Sige po, tinawagan ko po ay yung batang may birthday ngayon. Wala man may birthday nandito? Iski isa? Okay. Ina-announce ko lang po, yung tungkol po sa problem sa aircon. Uubos tayo ng kulong na mahigit. Huwag niyo na po yung itindihin. Meron na pong sumagot niyan. Di ba ito, sira ito? Meron na pong sumagot ito na nabigay sa atin ng life gift na kung saan ay iuukol natin sa aircon. Sabi ko, Lord, thank you sa tugon mo, sa panalangin namin, na ikaw ang Diyos ang tumutugon. And then, meron po tayong confirmation class sa lahat ng aking mga estudyante. Meron po tayong klase. Pagkatapos po ng council meeting ba tayo? O ang baunahin ko? Kayo po mag-decide. So, ngayon po umaga, samahan kayo ng Panginoon ng inyong pag-ibig, pagmamahal sa isa't isa at patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. Maraming salamat po at God bless everyone. Malayang, malayang, malayang. Malayang, 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 malayang. Malayang.